Ador! Hmm. Ano ba ang ginagawa ng mga puti dyan? Mga ilang araw na rin silang paikot-ikot sa paligid natin, ah. Yes, sir. Baka mga turista yan. Pero sabi ng mga matatanda mga kaibigan daw yan ng mga malbar. Mas mabuti pa kayang umakit ka na rito. At kainin mo na itong pagkain at lumalamig na. Mukhang meron silang sinusukat eh. Baka naman nagbabalak silang magtayo ng subdivision. Sino naman ang titira sa napakalayong lugar nito katulad ng Bangkalan? Bangkalang nakakarating dito sa atin, ah. Malay mo naman kung ang balak nilang patirahin ay ang mga dayuhan lang. Alam mo naman yung mga puti. Mahilig manirahan sa tabing dagat at yung tahimik. Then, duda ko dyan eh. Meron silang malaking binabalak dyan eh. Sigurado, kasosyo na naman ng mga malbar. Katulad sa Sikot, di ba natatandaan mo? Kasama nila ron, mga Hapon. Kaya nga napali si paring Amburon eh. Doon nga. Yes, sir. Gaston. Oo. Tingnan mo nga yung mga tao doon sa baba. Oo. Ayos ka ba dyan? Oo. Nagkaroon nga kami ng problema. Pero naging natagumpay naman ang aming mga proyekto. Mayor, bakit hindi ang agrikultura ang inyong asikasuhin at ang prawn culture ang inyong pinupunteriya para sa Bangkalaan? Well, unang-una kailangan natin ng dolyar para sa mas malaking pakinabang ng bayan. Pangalawa, mas maraming taong mabibigyan ng hanap buhay. Mali naman ang It is English ng sparsely populated. It has a total number of 120 natives. Can we reach Bangkalan by land? Wala, at Yes. pa-English na yan. This thing on the map is self-explanatory. You'll reach Bangkalan, but you have to encounter rough roads and swamplands. Alam nga, Berto. Sikat ka na ngayon. At di boga-boga ka pa. Iba tayo eh. Pero hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot ako sa aking kalagayan. May dapat kang matuwa dahil matagal na natin pinapangarap yan, di ba? Pero ang inaalala ko ay ang pinaglalaban mong karapatan. Ano ang mangyayari sa akin at sa magiging anak mo? Sa mga taga rito? Teka. Ano ba mangyayari sa akin? Ador, walang patawad ang mga malbar. Wala kang dapat ikatakot. Dahil pinaglalaban natin, katotohanan. Saka, hindi tayo pababayaan ni malikhain. Pero, kung umasta naman ang doon at ang mayor eh. Parang mga Diyos na isang kumpas lang ng kamay nila eh. Nakakagawa na sila ng milagro. Kaya lang naman nakakagawa ng Himalaya mga yun dahil sa yaman nila na galing din sa pagnanakaw. Kung talagang mabait si Malikain, bakit pa tayo pinahihirapan ng mga taga-Nagpalayan? Ngayon, tayo naman ang pinapaalis sa lupa ng ating ninuno. Gabriela, ang buhay ng tao ay walang katapusang labanan ng mga prinsipyo at simulain. Lahat naman tayo mamamatay eh. Wala namang makakapigil dyan. Saan ba ang tuloy ng mga malbar na yan kundi sa pagkamatay din? Pero, Ador, kinakabahan ako. Kailangan magpakatatag ka. Paano? Magtiwala ka kay malikhain.
Ito pa ho yung mga ibang proposals na galing sa Bureau of Fisheries. Ngayon lang ho ito na-submit ng mga researchers natin. Alam mo, Ramon, may plano akong gawing palaisdaan ng sangkapat na bahagi ng Bangkalan. Magagamit yung palakihan po. What do you think of the idea? Pero, hindi pa kayo tapos makipagsara sa mga taga-Bangkalan. Palagay ko, mahirapan kayong kumbinsin sila, Mama. Ilang beses kong sasabihin sa'yo, huwag mo kong tatawaging mama kapag tayong dalawa lamang. Inihanda na ang sikod para sa ating paglibat. Ang buong Bangkalan ay gagawing isang palaisdaan. At ang mga tauhan na kakailanganin ay maaaring dito rin kunin. Berto, hindi ata ganun kadali iniisip sila pagpapalaya sa atin, ha? Tama. Isa pa, titiyakin ko sa'yo na hindi aabot 10 ang bilang ng mga taong kakailanganin nila para sa pagpapatayo ng palaisdaan. Kung tutusin, parehas lang ang alok ni Doña Enrica. Hawak ng mga malbar, ang mga titulo ng lupa na tinitirigan ng mga bahay natin. Paano nangyari yun? Ang pagkakaalam ko yung pag-aari ng gobyerno ng mga paypaying ito, ha? Yun din ang akala ko, Ador. Pero hindi pala. Kaya wala tayong magagawa kung hindi sumunod. Malaking katarantatuhan! Hindi sinasagot ang mga tanong sa pamamagitan ng batali ang pagtugon. Isa malinaw! Meron tayong katwiran na ipaglaban natin ang ating karapatan sa lupang ito na minana ng tinugma sa ating mga ninuno. Kahit naharangan mo pa kami ng arbaso kahit ano pang baril, hindi kami ata! Hindi kami alis dito! Lalaban kami! Pipigo ka lang, Ador. Mag-aaksaya lang kayo ng panahon. Mabuti na ang mabigo nang nakabukas ang mga mata kesa nakapikit ito at sunod na parang tuta. Kaya kung meron pa tayong mga kasama dyan na nagtutulog-tulugan pa hanggang sa ngayon, aba, dapat gumising na. Yan ay parating mo sa mga amo mo. Putang ina mo, Ador. Ang tapang mo. Ano pa hinihintay natin? Itaguhin natin ang samaan ng mga isda dito sa Bangkalan. Bago pa tayo lamangan ng mga putang ina yan. Tama yun! Gumagaling ka, ha? You wanna try it? Okay. Ano masasabi niyo, Doña Enrique? Di ba't napakalaki ng hinusay ni Carissa sa paghawak ng baril? Daig pa niya ang professional shooter. Mahilig ka rin magbuhat ng sarili mong bangko, sulit. Pero, bilib ako sa'yo. Sa amateur level nga siya ang pambato. Malay natin, baka sa susunod na Olympics sa Spain, kasama na siya. I'm really proud of her. Ano ba? Simple ka lang. Good evening, ma'am. Ano nangyari sa laki niyo? Wala ho, matitigas ang ulo. O baka napakahihina niyo? Bokya ka na naman. Roberto, ano ka ba naman? Akala ka ba naayos mo na mga yan? Nagreklamo tuloy mga tao sa bawal ng dala nilang isda. Ginawa ko na ho lahat ng magagawa ko, Mayor. Pero hindi makuha sa pakiusap yung mga lintik na yan. Alasin mo na yan. O, Gulyo. Tingnan mo kung sino pusimuno niyan. Si Adoro tsaka si Tumen. Tawagin mo. Wala nang mangyayari sa akin dito. Kung bahala dyan.
Kami ang tao ni Mayor. Senador. Sandali lang. Sandali lang. Dito muna kayo, ha? Antayin nyo kami. Sige, maupo muna kayo. Po. Bueno, I've come to a decision. Buo na ang pasya ko. Hindi ko maring ibigay sa inyo ang bangkalaan. Mayor, ito ba'y gaganti ninyo sa amin pagkatapos namin kayong iboto? Yan! Yan palaging sinasabi ng mga tao may gustong hilingin sa kawawang opisyal ng gobyerno. Bakit? Nakakasiguro ba akong ibinuto niyo nga ako? Ha? Mayor, nang ibinigay namin ang aming mga boto sa inyo, kasama ang pag-asa at pagtitiwala na kayo lamang ang tutulong sa amin. Ngayon para kami mga pulubing nangihingi ng limos at awa mula sa inyo. May pulubi bang namimilot bigyan ng limos? Wala kayong karapatan ipagduldulan ang gusto nyo. Hindi tayo nanlilimos at hindi tayo mga pulubi. Ang hiningi lang namin, Mayor, ay ang karapatan namin sa lupang hindi naman sa inyong pag-aari. Kung maaari lang pagsalitay ng abon-ani mga magulang. Mag-ingat kayo sa pagsasalita nyo. Nasa Amerika pa ako, ay pinaayos ko ng titulo ng bangkalaan. Pagsalitay man ninyo, ang mga namatay ninyong ninuno. Bubuhayin namin ang aming mga magulang kung kinakailangan. At pag nangyari yun, lalong lalakas ang aming puwersa upang ipaglaban namin ang aming karapatan. Kahit ang bumaha at magkulay dugo ang mga pangpang, hindi niyo mapipiti! Para kayo mga palayok na nakipabanggaan sa kaldero. Makakalis na kayo. Bago dumingit ang amoy bulok na isda sa opisina ko. Tulad ng mga bunganga nyo. Sabi ko sa'yo, wala mangyayari eh. Ayun na! Ayun na! Teka, ano tayo? So, nagrally pa pala mga punyet ang magdaragat na yun. They don't know what they're doing. Enrica, pagod na pagod ako. Sinabi ko na sa kanila na nakapag-desisyon na tayo na hindi ko maaaring bigay sa kanila ang lupa. Tama na. Thank you. Para kayong nag-mayor ka pa. And where is your convincing power? O baka naman nagpapalaki ka lang ng anong dyan at pamasamasahe ka pa. At kung totoo man ang kanilang pagiging espiritual at ang pagiging malapit nila sa kanilang Diyos, eh di sana alam na nilang marami makikinabang sa pag-alis nila dyan sa bangkalaan. Dadagsa ang mga foreign investors. Greenbacks will flow like anything, adding more revenues to the government, diba? Hindi ko naabutan, Mama. Ay, yung mga bangkalaanon, napakakupad. Parang mga pagong. Huwag pa rin tayong paiinit, Enrica. Baka hindi mo kilala mga taong yan. Patibay ang kanilang paninindigan. They are strongly binded by an extraordinary kind of faith. They may be few, but they are closely knitted. Oh. Meron pa bang bibisa sa kislap ng salapi at sa amoy ng malulutong na dadaanin? O baka naman kailangan pampukpukin ng martilyo ang kanilang mga bungo para sila matauhan? But they live a simple life. Parang hindi sila kayang takawin ng pera. That's true, Mama. May mga taong hindi tumitingin sa mga material na bagay. They only live on a day-to-day basis. Mama, alam mo naman bihira sa amin taga-bangkalan na kapag-aral.
Kaya naman wala kang kaase-asenso. Katulad mo, Ramon, kung hindi ko pa inasikasi yung scholarship grant sa Manila, tinabulo ka na rito. Wala kang kadiskarte. Hindi ka pumaris dyan kay Berto kahit na utak sapsap. Ginagamit ang kanyang konting abilidad, di ba? Sige, Clarissa. Hi. Mon. Good evening. Bye-bye. Bye. Akala ko ba ititigil mo na yung pagsisyabo mo? May problema ka ba? O ako mismo ang pinoproblema mo? Wala ito, Ramon. I just feel like doing it. Boredom, maybe. Pero lilipas din to. Carissa, hindi maialis nitong pagsasyabo mo kung ano man yan dinadala mo. Pag nawala bisa nito, nandiyan pa rin ang problema mo. May hangover ka pa. Ramon, don't worry. Kaya kong tama nito. At least, medyo nababawasan ang bigat ng pakiramdam ko. And I need this trip to help me escape. Please, try to understand. Yan ang akala mo. Pinapatay niya ng brain cells mo. Sa ngayon, di mo nararamdaman dahil bata ka pa. Pero pagtanda mo, tsaka ka sisingilin. Carissa, sa akala mo pa, hindi ako nahihirapan kapag nakita kitang nagsasabu. Carissa, sabihin mo sa akin, ibuhos mo lahat ng sama ng loob para gumana ang dibdib mo. Ramon, ba't ganito ang mundo? Punong-puno ka't napapaligiran ng maraming bagay. And yet, I feel so empty and bare. Hindi naman tayo nagugutom. Sobra pa nga tayo sa pagkain eh. Pero parati namang nandyan si Mama, tang kanya matalim na titig at bibig. Alam mo, nasasaktan ako pag hiniyakan niya sa harapan ko, sa harapan ng ibang tao. Pinsan tuloy naiisip ko, pumukod na tayo. Pero alam kong hindi pa natin kaya. Hindi natin basta may iwan si Mama. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siguro, kapag nagka-baby na tayo, may iba na rin ang pagtingin niya sa akin. Who knows? Baka bukas makalawa, makatayo na rin tayo sa sarili nating mga paa. Enrica, be reasonable. Hindi natin pwedeng gawin ito ng padalos-dalos. Kailangan natin ng masusing pag-aaral kung paano natin atakihin ang problema tungkol dito. Enrica, tao ang gusto mong itaboy. Hindi mga hayop o insekto. So, hindi ba na sa pangalan mo ang titulo ng bangkalaan? Then show them that you're the rightful owner. Isalpak mo sa pagmumukha ng mga paggano na yung titulo in black and white. Ano? Para makakita ang mga tao ng butas? Para tayo questionin sa legalidad ng mga papeles? Enrica, kapag ginawa ko ito, daig ko pang tumuloy sa alambre na walang nakasahod na lambat. Hindi bien.
Mga taong sasalo sa'yo paglagpak mo. What are you power for? Sulam sila. Hindi mo nalalaman ang sinasabi mo, Enrica. Kailangan din ng konting ingat. Diplomasya. Goryo! Ano ba? Bakit yung nilalagay dyan ang mga bagahe? Hindi kayo nakikinig sa mga instruksyon. Stupid! Isa ka pa naman eh. Hero dyan! Balik tayo sa diplomasya, Bien. Ano ibig mong sabihin? Susuyuin ko sila? Liligawan ko sila? Ganon? Bakit hindi? You can use your charm, darling. Bakit hindi mo ibigay ang isang gift item dyan sa bangkalaan? Bye-bye. Bye. Kilala ko ang katusuhan ng mga Malbar. Babalik rin nila ang mundo, masunod lamang ang gusto nila. Kung ito man ay isang pain o isang patibong, ay hindi tayo kakagat. Napakalawak ng dagat. Dito na nabuhay ang ating mga ninuno. Kagaya natin ngayon. Ang importante ay ipakita natin sa kanilang lahat na ang ating paninindigan ay kasintibay nito. Oh, eto pa yung mga ibang pabibing pinulot ng mga bata. Salamat ah. Ano na kayang pinag-uusapan ng mga asawa natin? Wala na bang katapusan yung mga pagtatalo-talo niya? Hay nako, ewan ko ba kay Ador? At kay kumparing Tumin. Ano yung ginagawa mo? Alam mo, Mare, nag-ukit ako ng isang kabibe. Kasi ba wala na ako ibang maisip na ipanregalo sa kumpare mong Ador. Dahil bukas anniversary namin. Talaga? Tignan mo nga naman ang bilis ng panahon. Talagang mabilis ang panahon dahil kayo ni kumparing Tumin nakakadalawa na. Kami wala pa. Oh, Good evening, ho, ma'am. Leon, good evening. Good evening, ho, ma'am. Halika kayo. Bukay dyan. Napasugod ka ng ganitong oras. Dalaw nila, Goryo, yung mga pinamigay nyo sa bangkalaan ay pinabalik ni Ador. Sinamahan na ho ni De Leon dito. Niloloko mo ba ako, Berto? Ang lakas ng loob nila, pasoli ang mga yan. Pakasakali, ngayon pa lang sila makakatikim ng imported na dilata. Impertinenting Ador na yan. Talagang gusto niyang gisingin ang bahay gigil ko. Paano po, ma'am? Babalik ba ho namin? Uwi niyo yan. De Leon, bigay mo sa mga bata mo, wings, pamilya niyo, sa mga kabit niyo. Thank you, ho, ma'am. Tuloy na po kami. Sige. Berto, Ma'am,
Eh, bakit nga ba matamlay ka? Bakit malungkot yung mukha mo, ha? Masama ang loob niyan sa'yo eh. Pare, baka naman nakakalimut operasyon na niya. Pare, ano ka ba naman? Puro katarantaduhan ng nasa... Bakit nga ba, Gabriela? Bakit parang kinukulam ka yata, ha? Paring Ador, may nakakalimutan ka kasi eh. Anibersaryo na kasal niya ngayon, hindi ba? Ayun. Pre, Gabriela, pare. Gabriela. Ay, pasensya ka na. Tingnan mo nga naman, nakakadalawang taon na pala tayo. Pasensya ka na, Gabriela. Wala. Talagang tumatanda ka na, nagiging ulyanin ka pa. Mabuti na yung ganun. Kumbaga sa alak eh, habang gumugulang, lalong sumasarap. Kahit galit ako eh. May ibibigay ako. Saan galing to? Kinuha ko. May pangalan ko pa, Ador. Inukit ko yan. Salamat. Mag-iingat ka sana lagi. This time gusto ko malinis. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Wala kayong sabit yan. Siguraduhin mo. Oo, ma'am. Yan o bang pera nakahanda na? Anytime nakahanda. O sige, ma'am. Roger and out. Sana naman eh. Maganda ang huli ni Ador at nito, men. Para naman makapag-ipon ako ng pera. Para sa panganganak ko. Mabuti ka pa nga eh. Maswerte ka dahil si Ador, kumpleto kung mag-intrego sa'yo. Eh si Tumen, kadalasan bawas nakita pagdating sa akin. Ikaw naman, Mare. Panay ang reklamo mo eh. Pero pag nakiliti ka na ng asawa mo, nawawala lahat ng galit mo. Ewan ko ba kung bakit ang hilig-hilig kong magpauto dun sa gagong yun. Oh, pare. Pare, paano ba mga anak? Tandaan lang hila. Ano? Baka maglabo. Ha? Paano ba mga anak? Hindi naman ako nanganganak eh. Kami yung commander. Hindi. Ibig sabihin... Ano? Hindi ba? Paano ba mga anak? Ibig sabihin, ano naramdaman mo nung lumabas yung panganay mo? Wala. Tarantang-taranta. Tagay mo. Wala. Tarantang-taranta nga ako. Hinahanap nga kita. Wala, nasa laut ako noon eh. Seryo, kumusta ba ang huli dyan? Ayos lang, marami na. Oh, Lagot ka kay mare mo. Pare, Are, yung isda daw, patay. Kung ano? Ano kaya nangyari? Mga kasama, patay yung mga isda. Oo nga, oh. Ito, oh. Dami. Oh, yun!
ina mo, Berto! Adol!
Lagasin ko man lahat ng aking mga ngipin sa panggigigil ay wala na akong magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Ayoko nang lumuha, Ador. May kirot sa tamis. May hapdi sa pait. Ang pakikibaka ay isang masakit na pagkabuhay. Sa tulong mo'y handa kaming lumaban ng iyong magiging anak. Sama-sama tayong mamamatay upang isilang mulit-muli. Kaagapay ang apoy ng katotohanan para sa walang hanggang luwalhati ng bangkalaan. Tatarungan pa rin ang siyang mananais.
Anong kailangan ninyo? Narito ako para makapaglinawan at magbigay ng tulong. Kung hindi niyo mamasamain, alam kong mas madaling pumunta rito kesa kayo ang pumunta sa bayan. Hindi namin kayo kailangan. Tahimik ang aming buhay. At maaari bang huwag ninyo sirain ang araw namin? Pinagsasabi ng inyong mayor na handa siyang tumulong sa ipaglalaban ninyong katarungan. Kahit alam niyang malabo ang inyong panalo dahil sa ebidensya na kuha sa bangka ng inyong mga asawa. Ganun pa man, bibigyan niya kayo ng magaling na abogado, pero kayo magbabayad dahil baka magkaroon ng ibang kulay ang tulong na gagawin niya sa inyo. Alam niyo na mahirap masabit sa ganitong iskandalo ang akin. Wala kami nalalaman. Wala rin kaming kasalanan. At wala rin kaming kinalaman sa ebidensya na sinasabi ninyo. Eh ano to? Kahit kailan, ay hindi kami lumabag sa batas ng aming Diyos. Lalong-lalo sa batas ng tao. Iba ang inyong Diyos, kaya natural lamang na iba ang inyong paniniwala. At lalong higit na iba at dapat sundin ang batas ng nagpalaya. Pero bukal sa puso ang gagawin tulong ni. Kung talagang totoo yan, bakit kayong nandito at hindi ang mayor? Wala siya. Nasa Kapitolyo at kausap ng gobernador. Inaayos ang nangyaring patayan dito. Gabriela, bakit hindi pa natin tanggapin yung inaalok na tulong ni Mayor? Kapos tayo sa pera. Wala tayong kilalang abogado. Tsaka, siguro naman hindi tayo sisingilin ng mahal ng abogado ibibigay ni Mayor. Kailangang makausap namin ang personal ang mayor. Pupunta na lang kami sa bayan kapag nakaipon na kami ng pera. Ito, Gabriela. Tanggapin mo ang aking konting makakayanang tulong. Ano yan? Abuloy, maaari niyang gamitin sa mabato at makipot yung daraanan. Salamat na lang. Ang mga bangkalaano na hindi maaring tumanggap ng pera. Lalong-lalo na kung nauukol sa mga namatay. Dahil hindi naman nila maaring dalhin yan sa kabilang buhay. Ibang klase ka pala talaga. Yan kaya ang dahilan, kaya hindi ka tinuluyan ni Ramon. At tama rin pala si Berto. Mataas pa sa ihi ng kalapawang ere mo. Sulit, ha? Si Mayor. Romel! Kailangan ko kayong paliwanag. Bakit kailangan magpapatayin mo para mga hayop ang mangingista sa bangkalaan? You must be out of your mind! Sino nagsabi sa'yo ang gawin ito? Wala akong magagawa, Mayor. Sumusunod lang ako sa utos. Sumusunod yung utos? Imposible! Ano ako? Ignoramos? Walang alam kung ano nangyayari sa Kongreso at sa Senado? Alright! Mayroong pinag-aralan sa Kongreso tungkol sa mga pagpaparosa sa mga mangingisang gumagamit ng mga lason, mga kuryente at kung ano pa. Pero ito, hindi pa inakyat sa Senado. Anong gusto niyo mangyari, Mayor? Pabayaan ko ang mga tao kung mapatay? Samantalang beripikadong armado ang mga taong yan? Katunayan, nandiyan sa loob ang mga ebidensya. Punyeta! Kayo ang dapat pagbabalin sa mga nangyaring ito. Ang mga parusang katulad nito ay inoko lamang sa mga taong buhay ang inutang. Sige, pakita mo sa akin. Alpha, Bravo, come in. Authentic mo mga ito? Oo.
Saan mo nakuha ito? Doon sa bangka ni Adoratumin. Very good. Pahingin mo na ang mga bata mo. Tawag na lang ako. Opo, ma'am. Roger. You're putting me into hot waters. I may never forgive you for this. Ba't kailangan sabihin mo sa putangin ng sulit na yan? Bakit hindi sa akin? Bien. What the hell are you trying to say? Relax. Ano ba gusto mong gawin ko? Matakot, mataranta sa mga nangyari sa kanila? Hands off ako sa mga utak biya ng mga isda na yun. Ewan ko nga lang ba kung ano ang pinakain nila sa'yo. May talino at sensibilidad ang mga taong yan. Hindi mo sila dapat pinakialaman. My God, Enrica! Vincino! Mahigit na 30 tao ang namatay. Hindi mo nalaman kung ano magiging volta sa atin ito? Why put the blame on me? Wala akong kinalaman dun. Siguro kailangan mangyari yun because they have been defying the law of nature. Pumapatay din naman sila ng laman dagat, di ba? O, nagpapaputok sila. Gumagamit ng kuryente, kung ano-anong kaletsyan doon. So, ayun, nakakarma sila. And do you know what karma means? Well, karma is the force generated by man's action and belief to determine his destiny. Kaya ayun, tinulot silang lumulutang na para mga isda. Do not mislead me, Enrica. Huwag mo akong paikutin parang trumpo. Pag-Biblia ka ba? Pagsisi ka habang maaga bago tayo pare-parehong pulutin si Empiano. Diyan, wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Napipikon na ako sa'yo. Ang sinasabi mong impyerno nandun sa mga bangkalaanon. Imagine, hindi pa nabubulok ang kanilang mga bangkay, sinusunog na nila. Mga walang Diyos, mga sakre. They got what they want, and they deserve it. Hindi ko alam kung saan matatapos ang lahat ng ito. Pero, one thing I'm sure of, hindi kita sasamahan sa hukay mo. Bien. Katulad ko, ayaw mo rin ang pinakikialaman. Doon ka sa munisipyo mo, dito naman ako sa palasyo ko. Teka, ilan taon na nga pala tayo mag-asawa? Sa turing, 15, 20? Kung ayaw mo akong samahan sa libingan ko, okay lang. Total, hindi ko kailangan ng asawang inutil. At hindi na tinitigasan. You bitch! Bien. Bitch! Puta kang ema!
Gusto ko sanang magkaisa tayo upang labanan natin ang mga malbar. Pinatay nilang lahat ng ating mga kalalakihan. Hindi tayo parang mga manok na ganun lang kadaling kitla ng buhay. Huwag tayong mamaluktot na parang mga aso na sa isang sigaw lamang ay nagkakandara pa tayong tumakbo. Hindi na tayo kayang tindakin ng kanilang mga regalo. Ang ibig sabihin ni Gabriela, mga kanayon, huwag tayong pumayag na paglaruan ng hindot na mayor na yan at ng buwitri si Doña Enrica. Kung maaari, abangaan natin ang ating mga kuko. Talasan ng ating mga pangil na parang mga tigre. Magaganti lang tayo sa mga linta na yan. Ano? Tayo ang lalaban sa kanila? Puro tayo mga babae. Lalaban tayo! Itong nipis ang katawan kong to. Magsitahimik kayo! Magsitigil kayo! Hindi natin magagawa yan sa ingay ng inyong ungol o sa pagsabog ng laway sa inyong bibig. Ang hinihingi kong lakas. Oo. Maaring ang ibang tapang at kapangyarihan ng mga malbar kung ikukumpara sa atin. Ngunit ang lahat ng yan ay maaring mawalan ng silbi pagdating sa kamatayan. Ang espiritu ng isang bangkalaan ay hindi maaring mamatay. Si Adoro, si Tomen, si Ka Alfonso, lahat sila ay nandito, kasama ang mga mahal ninyo sa buhay. Hinihintay nilang magkaisa tayo sa puso at kaluluwa. At handa silang umalalay sa walang kamatayang bangkalaan. Gusto namin makausap ang mayor. Ano ba yan? Ano ba, Gabriela? Ang tigas naman ang ulo mo. Sinabi ko sa'yo wala dito si Mayor. Wala. Ay, yan! Sigaw! Gabriela! Tawon mo! Gabriela! Ang mga arinang yan ay bibigay dun sa mga naging biktima ng Gusto namin makausap ang mayor. Wala siya rito. Nandito siya. Nakita kong dumaan siya sa likod. Sinabi ko na sa inyo wala siya rito. Baka pwede niyo nagpaakin sabihin at panarating ko na lang sa kanya. Ano bang may paglilingkod namin? Nagtatanong ka pa. Kailangan pa ba namin ibilad ang katawan namin sa init? Saka isa pa. Ang mayor ang gusto naming makausap. Hindi ang reyna ng Nagmalayan. Nakaka-insulto kaya ta. Mag-ingat ka sa iyong pananalita at baka kung saan ka pulutin babae. Pasalamat kayo, kinakausap ko pa kayo. Dahil hindi nyo kayang bayaran ng aking oras at mga salita. Mrs. Malbar, baka naman pwedeng mapag-usapan natin na mahusay ito. Bakit hindi nyo na lang kami papasukin? At doon natin Hindi rin. Dito na lang. Masabuti pa dito na lang tayo. Baka ano pa mangyari sa atin. Bakit? Gusto nyo bang palabasin? Niloloko nyo kami. Alam namin yon. Puro kay pangako. Sawang-sawa na kami sa mga pangako ninyo na parati na lang napapako. At kung akala ninyo na utak isda kami, na pwede ninyo nabatin kung kailan ninyo gusto ay nagkakamali kayo. Gabriela,
Bakit ba? Hindi mo na lang ako diretsahin. Wala akong panahon makinig sa mga tula. Ikaw putang ina kang kaput-aputahan ka ng ina mo. Alam ko namang iniiputan mo sa ulo ang asawa mo. At alam ko rin na may kinalaman ka sa pagkamatay ng mga asawa namin. Ito ang tandaan mo. Magtago ka man sa botas ng pinanggalingan mo. Makikita mo anino ko. Abusada! Tama na! Putang ina ka! Tama na! Tama na! Hindot kang impacta ka! Nakikipag-usap kami ng maayos! Binabastos mo kami! Namatay ang asawa ko nang dahil sa kagagawa niyo! Sigurado ako! Dahil yun ay binubulong ni Tumin sa mga panaginip ko! Mamamatay tao! Bakit hindi binulong ni Tumin ang mga tulong nagawa ko sa inyo, Doring? Bakit hindi mo napanaginipan na kaya lang namamantikaan niyang nguso mo? Ay dahil sa akin, Doring. Ha? Napaka-ipokta mo? Napaka-ipokta mo. De Leon, Ma'am! alisin sa harapan ko mga malalansang basurang to. Ilabas sa mga yan. Ayos ka! Alam! Putang ina ka! Hindi ka makakalusot sa akin! Magkikita tayo muli! Papangapit! Kung nagsawagi ka ngayon, magkikita tayo muli! Tabi! Tandaan mo yan, hayop ka! Putang ina mo kaliwate! Ano? Ha? Kapagdali! At kung gusto mo ng gera, paulan na kita ng bala! Palala mo ko sa'yo! Sanay ako magpurga! Iluluwa ko sa'yo ang bala mo! Pagtataihin kita ng bala ko! Puta na ina ka! Hayop ka! Hayop ka! Walang hiya! Mga puta na mga inobiyata! Hayop! Walang moto! Walang pupone! Hay! Putang ina nyo! Mayarating kayo! Babalik ako kayo! Tandaan niyo yan! Kaliwate! Putang ina mo! De Leon! Ma'am? Kumpiskahin lahat yung mga putang inang kamerang yan, mga Yes, ma'am. silayas kayo dito. Kanan! Tanginang yan. Akin yung mga kamera nyo. Tigilan nyo na yung pagmamartir nyo sa harap ng munisipyo. Doon pa kayo nagbilang ng pera, parang may abuti ng pondo nyo. Sa totoo lang, During. Tagilid kayo. Gabriela, kakausapin kita. Kakausapin o tatakutin? Berto, mabuti pang lumayas ka na sa harap ko bago magdilim ang paningin ko. Di dahil sa naglilihi kayo, pwede mo na akong pagsungitan ng ganyan. O baka naman, tigang na tigang ka dahil matagal nang wala si Ador. Ano? Talaga palang sagad ang kahayupan mo eh. Itong tandaan mo, Berto. Maghintay-hintay ka't malapit ng sintensya mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung may natitira pa sa yung dugo ng bangkalaanon, maaari mong ipanghugasan para sa lahat ng kabahuan mo. Kahit anong gawin mong himod sa tumbong ng donya mo, hindi mo kayang palisin kami dito. Ang ina nyo? Para kayong mga pakakak na daktak ng daktak dyan. Ano pinangmamalaki nyo? Mga bete nyo? Buti na lang wala akong toyo kung di pagbibing-bangin ko kayo, mga linti kayo. At ikaw, anong pinagmamalaki mo? Yang singit mo na kasing itim ng kaluluwa mo? Putang ina ka! Huwag mo kaming tatakutin! Support! Arastado ko talaga, ha? Iwan mo ko! Ano natin? Iwan mo! Ay! Ay! Ara! Ano? Gabriela, baka pumutok yan. Putang ina ka! Gabriela, Gabriela, tama baka na. pumutok yan. Talagang papasabungin ko sa ulo mo! Nagbibiro lang naman ako eh. Putang ina mo! Ha? Ano? Gabriela, baka pumutok yan ha. Huwag ka lalapit! Paputok talaga sa ulo mo to! Paputok to! Ano? Ha? Napaputok mo ba? Ha? Hindi nyo ba alam ako lang amo nito? Ha? Ang hirap sa inyo. Ang tatangan nyo. Kinakasan mo na yan. Ganun. Di ba?
Di ba? Akala ko ba matatapang kayo? Ha? Tayo! Okay na yan. Okay na. O ikaw, wala ka ba? Oh, Sige. Okay na pa. O, sunod na. okay na. Swan, Sa'yo. Ikaw, ganyan mo Paano? na. Ganyan mo na yung baril mo. sa susunod na lang. Saka ito. O, ito na. Oh. Yun na. Ito na siguro ang huling pakikipagkita ko sa inyo, Mayor. O, ito. Ayaw na ni Ina na pagpatuloy ko ang pakikipag-ugnayan ko sa inyo. Diba? Anong diferensya? Pera? Uswan, kahit kailan hindi ako nagkulang sa iyo. Kung proteksyon ng pag-uusapan, daig niyo pang nakasandal sa pader. Walang problema ron. Ang salapi, pangalawa lang sa pinag-uutos sa akin ni Ina. Ayaw niya akong maging kasangkapan mo sa bawat kilos at binabalak mo. Hindi ko maintindihan. Matanda pa sa pinakamataas na puno ng iyong dito sa sabang ang relasyon ng inyong lahi at kami mga malbar. Bakit na nito puputulin? Hindi ba pare-pare tayo nagkikinabang? Malaki ang utang na loob ko kay Ina. Anak lamang niya ako. Kaya't kung ano man desisyon niya, ay hindi nababali. Minalaki niya ako at ginapang sa hirap. Bakit hindi kayong dalawa mag-usap? Spora, kumusta ka na? Tungkol sa sinabi ni Usman, biglang-bigla naman yata. Ayoko na maging kasangkapan, Bien. Kaya lang siguro ako napatangay nun ay dahil sa kakapusan ko ng ibubuhay kay Uswan. Ngayong malaki na siya at nasa hustong gulang na. Dapat tigilan na natin to. Talaga bang isitido ka na? Oo. Pangit tingnan eh. Mahari mo naman kaming tulungan ni Uswan sa ibang paraan. Naging marupok ako dahil sa pagpayag kong gamitin ang mga baril na yan. Huwag lamang maputol ang ating pagkikita. Matanda na ako. Hindi ko alam kung kailan ako haharap kay Ala. Kapag dumating ang araw na yan, gusto ko malinis ang aking buti. Bien, natatakot ako para sa iyo. Ang mga baril na yan ay ginagamit sa pagpatay ng tao. Magandang gabi, Gabriela. Magandang gabi po, Hepe. Ano po bang sa atin? May dala kaming search warrant dito. Nagsasaad na may tinatago kayong paputok at lason sa isda. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko maintindihan. De la Cruz, Vargas, pasok. Sandali, wala akong alam dyan.
Iha, pasensya ka na. Sinusunod lang namin ang pinag-uutos ng nasa taas. Pero, hindi ko naman po talaga naiintindihan yun eh. Sir, tinatagpuan po kami ng boteng lason sa isda. Ito! Paano yan, Gabriela? Kailangang sumama ka sa amin. Hindi ko po talaga alam. Wala po talaga akong kinalaman dyan eh. Sa munisipyo ka na magpaliwanag. Hala, baliin na yan. Ayoko sumama! Ayoko sumama! Huwag ka nang pumalag. Bitawan ninyo ako! Sumama ka na mahusay. Asan? Tulungan mo ako! Winawalang niya ako ng mga putang ina to! Bitawan niyo ako! Dali! Dali ito! Wala akong Gabriela! Gabriela! Wala akong kasalanan! Hindi ka na, sumama ka na! Gabriela! Huwag kang makikialam, ha? Hanggang dito ka na lang. Ano? Ikaw, gusto mong tumalaw? Gusto ka na lang bukas. Maniwala ka sa akin! During! During, maniwala ka sa akin! Wala akong kasalanan! Kahit anong mangyari sa akin sa loob ng kulungan, ituloy nyo! Ituloy nyo laban! Papatunayan ko sa mga putang inang malbar na yan na wala akong kasalanan! Hindi ako susuko! Hindi ako susuko! Alpha, this is Bravo. Alpha, come in. This is Bravo. Come in. Bravo, this is Alpha. Do you read me? This is Bravo. I can hear you loud and clear. Berto, ano nangyari sa lakad niya? Nakakulong na si Gabriela. Good. Pero hindi niyo sinaktan. Hindi, ma'am. Si De Leon ang umaresto. Hindi na ako sumama. Sabihin mo, huwag sasaktan ng kung saktan niya. Patikimin lamang ng konting yanig para madala. Opo, ma'am. Paano si Mayor pagka nalaman? Huwag mo nang pakialaman yun. Akong bahala to. Intindihin mo yan, trabaho mo. Nag-aalala ko baka biglang malaman ni Mayor ito. Bertong, gawin mong planchado itong trabahong to. Opo, ma'am. Siguraduhin mo. Opo, ma'am. Roger. Okay, ma'am. Over and out. Gabriela, kung natatakot ka sa pagdating ng isang bagay na alam mong makasasakit sa'yo, tumatag ka. Dahil hindi mo mapipigilan ang pagdating nito. Damahin mo ang mga hagupit na tatapos sa iyong katawan. Masakit sa una. Sa pangalaway, manhid ka na. Huwag kang umasa na ang umagay palagi ng masaya. Ang mahalagay gising pa ang iyong katinuan upang harapin ang isang di matansyang kinabukasan. What's wrong, Ramon? Are you feeling all right? Wala, okay lang to. Pagod lang siguro. Kilala kita. I know it's Gabriela. Okay lang. We share the same sentiments for her. Di makatao ginawa nila kay Gabriela. Kailangan pa bang sabihin kung sinong may kagawa ng lahat ng kanyang kasawian? Pati na nangyaring trahedya sa mga mangingisda ng Bangkalan. Anong ibig mong sabihin? At talino ka, Carissa. Malakas ang kutob ko. At mahirap tanggapin. Na dito sa bahay na to nag-ugat ang lahat ng patayan. Natatakot ako, Ramon. Ibang nararamdaman ko sa kinikilos nila. Lalaki ka. Sa'yo dapat magmula ang anumang aksyon na nararapat.
Kailangan ka ni Gabriela. I'll be behind you. Salamat. Marunong ka na rin umarting. Katulad ng piyanan mo, Timonya. Umalis ka na rito. Gabriela, huwag mo ako sumbatan. Hindi ako kagaya ng ibinibintang mo. Kung natuksuman ako ng mga malpar, eh siguro nga mga demonyo sila. Maganda ang asawa mo. Mukhang anghel. Huwag mo sabihin sa akin. Tinumonya ka rin niya. Ibang klase yung pagmamahal na naramdaman ko sa kanya. Hindi ba gusto mong umasenso? Kaya mo ko iniwan. Siguro nga, dahil sa labis sa pangangailangan. Sinungaling. Pareho na rin ang tingin ko sa inyo ni Berto. Mga hayop. Demonyo. Nasaktan din ako na ikinasal ka kay Edor. Mahirap ka palang kalimutan, Gabriela. Para sa akin. Wala ka talagang payag. Lumayas ka na. Kahit ano gawin mo sa akin, tatanggapin ko. Babalikan kita sa ayaw mo at sa gusto. Kahit nahingi kong limos ang pagtulong sa'yo. Are you feeling well? Yes, Ma. Ma, Meron ka bang gustong sabihin, Carissa? marami akong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Well, just say it. What is it? Ma. Tungkol ito kay Gabriela at sa katarungan kanilang hinihingi. Pwede ba? Don't spoil my evening, Carissa. Wag mo mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yan. Look, Ma, I know that they deserve to be treated like humans. Lalo na si Gabriela. Please, Ma, tulungan mo makalaya si Gabriela sa kulungan. Wala siyang kasalanan. Paano ka nakakasiguro? Carissa, sa tono ng panalita mo, parang kumakampi ka pa sa Gabriela yan. Hindi ba nandun ka pa sa munisipyo nang surut-surutin at murahin ako ng babaeng yun? Hindi kita pinag-aral sa exclusive school sa Maynila para lamang mapabilib ng bruhang yun. You don't know what you're saying. O baka naman nasulsulang ka na ni Ramon. At ikaw, Mama, alam mo ba ang ibig sabihin ng mga binabasa mo sa Biblia? Higit kanino man, ikaw ang unang dapat na nagbibigay ng katarungan kay Gabriela. And I know she's innocent. Okay. Let's put an end to this. Inaantok ako. Pagod ako. Sagad ako sa problema. Kaya ako, I just need my pill. Mama, kailan ka ba hihinto? Just for tonight. Kailangan ko to. Ito lang nakakaintindi sa akin, Carissa. Okay. Yung kung hinihiling mo, pakawalan si Gabriela. Your wish is granted. Your wish is granted. Thank you.
O, Tiburcio. Ikaw nang bahala dyan, ha? Dali mo sa bangkalan yan. Yes, sir. Good evening, sir. Bakit ho? Si Hepe, bakit wala sa munisipyo? Umuwi ho sandali. Pinasundo ho ng asawa. Si Gabriela, ba't wala doon? Pinalaya na ho ah. Sigurado ka? Yes, sir. Daling! Asan? Ura! Daling! Asan? Asan? Kaura! Si Gabriela! Nawawala si Gabriela. Galing na po sa munisipyo eh. Wala na si Gabriela doon. Si Gabriela daw, nawawala. Nakawala. Saan napunta? Sa palagay ninyo, Hepe, anong oras po nangyari itong patayan ito? Mga alas 3 naman tilang araw. Ano ba talaga nangyari dito, Hepe? Palagay ko, mga piratang dagat ang maaaring may kagagawa nito. Kasi saan ba ang mga taong yan? Mga taga-sigod. Sigod? Oh, ayan na pala si Mayor eh. Pa, ito yung report. Si Bert. Hindi ko alam, Mama. Mabait si Ala. Buhay siya, Uswan.
Binuhay siya upang magiganti sa mga kalupitang pinalasap sa kanya ng mga malbar. Minahon ka, anak. Tanging ang may likha lamang ang may karapatang magparinta. Huminahon. Ganyan din nila tayo. Pinalaya sa sikood nung araw. Patala malalaki ng mga buhaya at ang mga bangkalaano naman ang kanilang sinisila. Lumaki na ang mga buhay. At ngayon ang mga bangkalaano naman ang kanila sisilain. Maunawaan ni Ala ang puot na inapi. Binuhay niyo si Gabriel sapagkat kailangan siya ng kanyang mga tao. At sa pagbabalik ng babaeng niya, kaisa niya tayo sa pakikiramay. Wag! Wag! Wawa kita, anak ko! Hindi! Gabriela. Wawa kita! Wala kami kasalanan! Wala kami kasalanan! Gabriela. Wawa kayo sa amin! Huwag ninyo patay ng anak ko! Ayoko mamatay ng anak ko! Ayoko! Ayoko! Ayoko mamatay ang anak ko! Pinangma mo lang ang kailangan ko, Dureng. Tungkol sa mga anak mo at sa bunganga mo, hindi ako interesado. Ang ina mo, Pesto. Kahit anong klaseng pabango ibuhos mo sa iyong sarili, lalabas pa rin sa iyo ang lansa ng isang bangkalaanon. Ang ahas. Ahas! Ay! Putang ina mo naman kasi, Dureng. Pinagdidilim mo yung paningin ko. Ano? Pipirma ka ba? O hindi, ha? Ano sabi mo? Pipirma ka na? Pirma mo yan. Sige. Pipirma ka rin pala. Maaarte ka pa. Oh, 5,000. 2 buwan na lang kayo dito, mag-impake na kayo. Ha? Mayor, totoo bang meron kayong private armory sa bahay? At nagsusupply pa daw kayo ng mga armas? Some sort of illegal arms deal? There's no truth about it. Lahat ng aking mga armas ay lisensyado. At anong sama na magkaroon ako ng baril? Samantalang mayroon naman akong karapatan na protektahan ang aking sarili. Mayor, ayon ho sa mga haka-haka, ang napapabalitang private army ninyo ay pinaghihinalang may kinalaman sa pagkamatay ng mga mangisda sa Bangkalaan. Gaano katotoo ito? Kalokohan. Ang mga tao lamang na maraming kinatatakutan ang nag-iipon ng mga armas. Wala sa prinsipyo ko mga ganyan. Ayon po sa ibang napapabalita, Mayor, meron daw private army si Mrs. Malbar. Gaano po katotoo ito? Huwag niyong idamay ang misis ko. I've said enough. Makakaalis na kayo. Totoo din ho bang kaya daw ho yumaman ng mga Malbar ay dahil sa nalink ang inyong nasirang ama sa smuggling nung araw? Mayor! Mayor! Dirty rat! Wag! Carissa? Carissa? Carissa, bakit? Ba't ganun si Mami? Ba't ganun? I hate this world! I hate this world! Carissa, tama na. Ramon, hindi ko na kaya.
Hindi ko na kaya, Ramon. Utang ina mo talaga, Putang Doreng. ina mo rin! Baka akala mo natatakot ako sa'yo! Matakantado ko talaga. Ipirma-pirma ka, tapos kukuha ka ng pera. Tapos para kayong mga tangang nakatunganga dito. Tinuturuan ba yung mga tao lumaban? Ano hinihintay mo? Dagdag ng bayad? Pakimkim? Ba't hindi pa kayo malis dito, ha? Sabihin mo sa mga putang inang amo mo. Isusoli na lang namin ang pera nila. Pero hindi kami pahuhugot sa lupang pinagkatandaan namin. Tarantado ka talaga, ha? Pag minalas-malas kayo, ha? Wala na kayong pera. Wala na rin kayong bahay. Kaya wag na kayong humirit. At wala kayong lusot. Lumayas na kayo dito at baka magkapatayan pa. Hindi kami aalis. Pirmado man kami. Wala kaming pakialam. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng batas na pwede kayong mangurakot ng mga bagay na hindi sa inyo? Alam namin, iniimbestigahan na si Mayor sa mga nangyaring patayan dito. Malapit ang wakas niyong mga demonyo kayo. Ikaw at ang kapit mo si Doña Enrica. Sukang-suka na ako sa'yo, Berto. Ay! Walang hiya ka! Walang hiya ka! Aray! Piling, nakikiramay ako. Huwag ka na umiyak. Magpakainahan ka. Huwag mong sayangin ang luha mo. Dahil marami pang mabibigat na pangyayaring darating. Kailangan magpakatatag tayo. Buhay si Cabrera! Buhay si Cabrera! Gabriela? Gabriela, alam ko malaki kasalanan ko sa'yo. Ngayon ko lang naiintindihan na madali ka magpatawad, pero mahirap ka lumimot. Kung maaari sana, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa lahat na aking atraso. Hindi biro ang mamatayan. Pero para sa akin, mas nauna ka pang namatay kay Ador mula nang nagpakasal ka sa iba. Kung nangyari kaya sa'yo ang mga nangyari sa akin, hindi kaya maging bato ang puso mo. Gabriela, mabigat sa dibdib ang magkimkim ng galit at sama ng loob. Ngunit magaan sa pakiramdam ang magpatawad. Ako, ilang beses na ba akong namatayan? Kagabi, kahapon. Mabuti na lang at mayroon pa akong isang uswan na siyang tangi kong kayamanan. Inuulit ko, Gabriela. Kakampi mo ko. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo. Bigay mo lang sa akin ang pagtitiwala mo. Kailangan ko yun. Ngayon wala nang isa sa ating mga balakid. Padadali para sa atin na lahat.
Mabuti naman. At narito kayong lahat. Masakit man. Ay dapat lang sa ganitong pagkakataon ay maging malinaw ang lahat. Bakit, Bien? Alin ba, Manabo? Huwag kang magmalinis, Enrica. Right at my very nose. Ginawa mo akong pendeho. Sinagapitan nung araw na pinagsamantalahan ka. Ang dahil sa pag-ibig ko sa iyo, ay nilulong ko ang lahat. Pero anong igilanti mo sa akin? Ano? Lasing ka lang, Bien. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magpahinga ka muna. Hindi! Para akong asong ulol na sunod-sunuran lamang sa iyo. Hanggang pati mga lalaki mo, pinaglaruan ninyo ako. Ito ako! Bilanggo sa sarili kong pamamahay! Sobra ka na, Bien. Ikaw ang sumusobra. Kaya nga dapat tapusin ko na ito. Aalis ako sa pagka-mayor. Kasabay ng pagkawala ng aking dignidad at pagkalalaki. Hindi ba dapat na magwakas na ang pagbulag-bulagan ko? Sige! Bigyan mo akong alak! Sige! Putangin na! Berto, sulit. Mauna na kayo. Nagiging madalita lang yung matandang yan eh. Sulit. Sandali lang. Mauna ka na, Berto. Palagay ko si De Leon may kagawa ng lahat. Sinabi ko na nga ba yung hype na yun. Kaya naman pala wala dito yung demonyong yun eh. Pero, huwag ka mag-alala. Andito naman ako. Kung dapat ikatakot. Di ba? Ano ba? Yan ha? Putang ina! Putang ina nyo! Ngayon mapatunayan ang pagkalalaki mo sa akin. Tangin na mo, Enrica! Wala kang kasing kate! Bakit? Bakit mo ginawa sa akin ito? Ha? Anong kasalanan ko? Ano? Ha? Minahal naman kita. I love you so much. Bakit?
Ma, gusto ko sana magpaalam. Saan ka pupunta? Dun sa lugar na nababagay sa akin. I don't belong in this house. Eh, wala nang pipigil sa'yo. Napigil ba kita ng pagkasal ka kay Ramon? Siguro naman, hindi ako naging matang ina para sa'yo. Mama, sakit. Pero, Sakaling magbago ang isip mo, magbalik ka lang dito. Hindi pa huli. Para bigyan natin ng isang luksang parangal. Ang isang taong naging malapit sa atin dalawa, Uswan. At sa ibang naririto. Hindi mo man siya nakasama sa iisang bubong. Hindi mo man nadama ang kanyang mga yakap. Dapat ka pa rin magpasalamat sa kanya. Marahil, ito na ang sandali, Uswan. Para malaman mo na, ikaw ay hindi isang lantay na sa baangon. Ano ang ibig niyong sabihin, Nina? Patay man siya ngayon. At malamig pa sa asero ang kanyang katawan. Ipadama mo sa kanyang yung paggalang. Yumao ng iyong ama, si Mayor Bien Malvar. Ayos sila, Gabriela. Napahinga mo tayo. Lang tayo. Ay, Ramon. Wala na. Wala ka nang nabutang armas. Nasimot na ng magaling mong asawa. Gabriela, nandiyan na si Carissa, may dalang mga armas. Sabi ko na nga ba, pareho kayo ng kaliskis ni Gabriela. Dapat sa'yo durugin ang buong katawan mo hanggang mapulbos ang buto mo. Sahas. Tinemonyo mo rin lang ang buhay ng anak ko. Ngayon pa lang, maghanda ka na patungong impyerno. Berto. Hoy! Tahimikin mo nga yung satanas na yan. Yan satanas na yan. Yan satanas na yan. Yan satanas na yan. Patahimikin yan. Ikaw mahuhulog sa impyerno. Hindi ako.
Pinilit kong magpakatao. Kahit na higit pa sa hanip ang turing mo sa akin. Oh, natulungan mo akong makaahon sa bangkalan. Pero nilubog mo naman ako sa bahay mong punong-puno ng kasalanan. Tumigil ka dyan! Baka tahihin ko yung bibig mo! Huwag ka mag-alala, Ramon. Sagot ko ang lapida mo. Yari sa marmol. Mga hayop! Mga putang ina ninyo! Mao naman ako. Sigurado ako. Mamamatay din kayo. Mamamatay din kayo! Baba ang baril! Putok! Gabriela, nais ko sana magpaalam sa'yo. Kailangan ako ni Ramon sa kanyang hilinhantungan. Maraming salamat, Carissa. Totoo palang naiiba ka sa mga taga-nagpalayon. Ngayon din ako naniniwala sa sinasabi ni Ramon. Hindi ka mahirap mahalin. Umalis man ako, ay iwan ko sa'yo ang pag-asa na makikita mo rin ang katarungang iyong hinahanap. At kagaya ni Ador at ni Ramon, makakaasa kang ako'y nasa likuran mo. Mulat sa pool, hindi ako naniniwala ng punlo ng baril ay mabisang gamitin sa paniningil ng anumang pautang. Ngayong nakapagpasya na kayo sa gagawin niyong pakikipagdigma, sana masagot niyo ang isang tanong na hindi natin masagot-sagot. Sinimulan bang pairalin ni Alang kanyang batas upang ito ay sirain lamang ng mga taong siya lamang ang lumikha? Nakikinikinis ako na marami sa inyong masasawi. Ngunit, kung sino man sa inyo ang makababalik, sana dala na ninyo ang sagot sa katanungang yan. Inshallah. Patnubayan kayo ni Allah.
Magandang tanghali po mga kaibigan. Narito po tayo sa ating panglingguang programang Usapang Bayan na tumatalakay sa mga may init na issue sa lahat ng sulok ng bansa. At dito po sa isang remote broadcast dito sa bayan at sa munisipyo ng Nagbalayan ay kakapanayamin natin si Senador Louie Mercado, ang tanging tagapag-ingat at tagapagpantila ng mga karapatang pangtao. Senador, ano po ang masasabi ninyo sa trahedyang ito? Ang masasabi ko ay ganito. Hindi ako makapaniwala nang ito'y iniradyo sa akin. Ang sabi ko nga, kailangan makita ko muna ang lugar na ito bago ako makumbinsi. This is very depressing. Sa palagay nyo kaya ay may kinalaman dito ang resolusyon na pinag-uusapan ng mga taga-kongreso tungkol sa illegal fishing? Alam mo, sa isang banda, siguro. Pero hindi pa ito umakit sa Senado. At tungkol naman sa issue ng illegal fishing ay highly debatable. Magulo. Nagkakagulong ang Kongreso tungkol dito eh. Sa palagay nyo kaya, anong pinakamalapit na naging dahilan? Maaring mga personal na bagay na nagmula sa isang matandang alitan ang nag-trigger sa lahat ng ito. According to intelligence report, ito daw si Mrs. Malvar ay galit na galit sa mga taga-Bangkalanos and her possible link sa Bangkalan Massacre ay isang posibilidad. Ang ibig nyo sabihin ay isang benggansya o paghihiganti ang maaring naging isa sa mga dahilan? Maaari. It is a fact na ang mga Bangkalanos are highly spiritual beings. Hindi sila marunong manakit. Hindi sila marunong manakot. They want their God to decide for them. I see. Pero ang nakakapagtaka, Senador, ay bakit sila pa ang nag-isip na sumalakay sa Nagbalayan? Well, sa madaling salita, they are just ordinary mortals. Mga ordinaryong tao lamang sila. Let's say, blame it on human instinct. Lahat naman tayo ay marunong masaktan. Lalong-lalo na ang mga maliliit o mahihirap na tao na lagi na lamang inaapi. Bueno, Senador, para sa huling tanong, bilang tagapagbandila ng pakikibaka sa tunay na karapatang pangtao, ano po ang inyong maaaring iwanan na salita para sa ating mga televiewers? Para sa mga televiewers, ito po'y my own point of view. No offense kanino man. Madaling maging tao. Mahirap magpakatao. Walang tiyonggong naging tao. Maraming taong naging tiyonggo.